17 years old mula sa Marulas, Valenzuela City. Pangarap ko maging certified public accountant at naniniwala ko ako, don't wait for the perfect moment, take the moment and make it perfect. Ako si Daniel B. Namit, 17 years old, nakatira sa Marulas, Valenzuela City. Pangarap ko makapagtapos ng pag-aaral. Nasa ka-11 isang baitang na ako ngayon. Simple lang ang perception ko sa buhay. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Ako po si Zaron Baby Arcelino, 17 years old, nakatira sa Caloocan City at Valenzuela City. Simple lang ang gusto ko sa buhay, maging isang certified public accountant. At naniniwala ko sa kasabihang, hindi lahat ng bagay ay kayang katumbasan ng pera. Dahil ang pera ay isang material na bagay na kapag nawala na, ay wala. Ako nga pala si Miguel Jaime El Soriano. Ako ay 17 years old. At ako ay nakatira sa Gente de Leon, Valenzuela City. Pangarap ko sa buhay ay maging isang seaman. At ang perception ko sa buhay kapag may tiyaga ay may hilal. Ako po si Renilyn E. Manaog, 17 years old, nakatira sa Ventarales, Valenzuela City. Nais ko pong maging CPA at naniniwala po ako that there's a rainbow always after the rain. Ano ang naiisip mo tuwing naririnig mo ang salitang ospital? Parang puro dugo, puro puro mga malulungkot na tao, puro devastated lahat. Yung tipong hindi mo maipinta yung mga mukha nila dahil sa mga nangyayari. Maaaring aksidente or whatever. Ano ang iyong naiisip kapag nakakita ka ng doktor at nurse? Personal experience ko, ano yan, sisimula ng manilaw yung kamay ko. Oo, kasi parang kinakabahan ako parang hindi, takot kasi ako sa dugo, hindi ko kayang tingnan yung dugo. Unang-una ayoko magpa-check up, hindi po ako nagpapa-check up. Yung mga ganon. Naranasan mo na ba ang hospital? Nakaranas ka na ba ng diskriminasyon o hindi pantay na pagtrato nung ikaw ay na-hospital o ang iyong mahal sa buhay? Wala pa naman akong experience o sa pamilya ko. Pero halata naman natin ngayon, may mga naririnig ako na may ospital na kapag dinala mo doon,
kunwari nasa ambulansya, bago ka ibaba ng ambulansya, tatanungin ka muna kung may cash ka na 60,000 pesos. Pag wala kang 60,000, hindi ka nila tatanggapin sa ospital. Bilang isang individual, ano ang masasabi mo sa lumalalang issue ng diskriminasyon sa ospital? Isa lang naman huwag tayo maging suga pa sa pera. Huwag natin tingnan kung meron ba silang cash, meron ba silang ready cash na pambayad. Kasi buhay yun walang sapat o walang makahihigit sa buhay. Hindi pera, hindi kung ano man. Pero buhay yun Kung may pagkakataon kang iligtas yun bilang doktor o nurse, syempre kukunin mo yung pagkakataon na yun. Hindi mo hinahabol yung pera para makatulong. Pero bagkos, yung pagtulong mo sa tao para may preserve pa yung buhay niya at magkaroon pa siya ng pag-asa.